Magandang umaga sa inyo mga ka-Arden. Itong muli si Ardenerong Pastor Abelardo Guerrero na magbabahagi sa inyo ng gardening natin about organic, no? Sa paraan ng natural na pagtatanim ng gulay. So ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa ating video, ang kagandahan ng organic gardening bilang paraan ng pagtatanim natin ng mga gulay, sapagkat napakalaking bagay nito para sa ating pamilya at lalo na sa ating ekonomiya. Madalas ang pinakalayunin ng organic gardening ay matugunan ang pangangailangan ng pamilya sa gulay na pagkain. Ikalawa, matiyak natin na ang ihahaing pagkain sa hapag ng pamilya ay ligtas sa anumang mga residue ng modern agriculture na gumagamit ng artificial chemicals and fertilizer. Dahil meron tayo itong epekto sa kalusugan ng tao, yung itong mga residue ay nakakapekto sa ating kalusugan. Sinasabi sa mga aklat ng agrikultura na 15 days or 15 araw pagkatapos ng aplikasyon ng fertilizer or pesticide ay ligtas na itong kainin. Pero hindi po lahat ng fertilizer or pesticide na ating in-apply ay na-wash out na mula sa ating mga tanim. Meron itong tinatawag na residue na naiwan. Ang mahirap pa, sa bagong agrikultura, ipinupromote pa rin yung pag-spray, no? Kahit na isang linggo na lang bago anihin yung ating mga tanim, paliman o kaya ay gulay, kaya nailalagay sa risgo ang mga consumers, ang kalusugan ng consumers, na kahit tayo ay vegetarian, if commercial naman ang source natin, hindi natin sariling tanim, hindi pa rin tayo ligtas sa mga residue ng mga farm inputs. Kaya ang organic gardening ay traditional way of raising food, sapagkat tinatanggihan nito ay ang paggamit ng mga artificial fertilizers and pesticides sa pagpuksa ng mga insekto, sa mga sakit at pagpatay ng mga damo, pagpapataba ng ating mga tanim, no? Ang mahirap sa modern gardening or farming, kahit ang mga friendly organisms ay nadadamage o nagiging collateral damage. Sa patuloy na paggamit ng artificial fertilizers, ang lupa ay nagiging acidic siya. Sa ganitong estado ng lupa, tumataas ang volume na need for artificial fertilizers. Tumataas tuloy ang capitalization sapagkat nagmamahal yung mga binibili nating abono, pang-spray, no? Kaya't sino ang yumayaman, sino ang gumaganda ang kabuhayan? Ang mga farmers or gardeners ba? Yun po ay nasa inyo ang kasagutan. Sa organic gardening, malaga ang estado ng lupa, kaya dapat natin itong pangalagaan. Ang lupa ay buhay, kaya po dito sa ating destino meron tayong pinopromote na festival, yung Festival of the Land, na kung saan ay binibigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng lupa, sapagkat ang mga kasapi natin dito, yung mga kaanib ng simbahan dito, mga kapatid sa pananampalataya, ay mga nakadepende sa lupa, kung kaya't ating
inisip, ating binuo yung kapistahan na ito, Pista ng Lupa, upang maituro sa kanila ang kahalagahan ng lupa. So kabahagi ng ating pagdiriwang na ito ay yung pag-aaral sa kahalagahan ng kalikasan, ano ang maidudulot ng lupa, na tayo man ay nagsasaka o hindi, nag-opisina, lupa ay kailangan natin. Ang artificial fertilizers ay nakakadamage ng lupa at kalikasan. Dapat pa nga pagyamanin natin ang lupa, lingunin natin ang lupa, pakalagaan natin ito sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga natural na elemento bilang mga pataba at pestisidyo sa pagpuksa ng damo. Kaunting sipag lang yan mga kaharden at tiyaga. Tabasin natin katulad ng aking ginagawa. Tuwing umaga, kahit kalahating oras, ako ay nagtatabas, nagbubunot ng damo. Huwag na nating hayaan pa na dumami at lumago pa ito. Kung maaga tayo, habang nagkakape, kahit isang oras tuwing umaga, iikot tayo sa ating mga tanim. Titingnan natin ang kalagayan ng ating mga tanim. Kaya magagawa natin itong bunutin. At kapag malamig naman ang panahon o malamig pa ang panahon, ang mga insekto na sumisira sa mga ating tanim ay lalabas, papaibabaw sila sa mga dahon ng ating mga gulay o ng ating mga tanim. Makikita natin sila. Kaya tirisin na natin ito, pulutin natin, tirisin. Hindi na mangailangan pa tayo ng chemicals na pang-spray. Hindi po ba? Napakamura lang. Kahit nga yung natural na pang-abuno, practice lang natin ang tinatawag natin waste segregation o yung paghiwa-hiwalay ng mga basura. Ang non-biodegradable waste o yung mga basurang hindi nabubulok laban sa biodegradable waste materials o yung mga basurang nabubulok. Ang non-bio ay padala natin sa INRO o Environmental and Natural Resource Office ng ating mga LGU, while yung bio waste o yung mga basurang nabubulok ay decompose natin. Hindi na natin ito bibilin pa. Mga tuyong dahon na mga puno ng mga puno sa paligid natin, pwede nating itong ipunin at i-decompose. Huwag na natin itong sunugin pa, dahil yung carbon dioxide ay magpupunta lamang sa atmosphere kasama ng carbon dioxide na inilalabas ng mga sasakyan. Kakunti lang ang pagdududa kung mayroon man sa pag-improve ng lupa sa paggamit ng organic materials bilang pataba ng mga tanim, sapagkat sa paggamit ng organic farm inputs, ini-improve natin ang tinatawag natin na soil health, yung katabaan, yung fertility ng lupa, yung kanyang structure, no, nagiging maitim. Pag maitim po kasi mataba yan. Water retention, no, hindi ka agad natutuyo, at ang nutrients nito na equal ang distribution para sa ating mga tanim na ipoprovide ng maayos. Sa pest control and management, meron itong natural or organic pesticides na pwede nang gamitin na pamuksa dito. Pwede tayong gumawa ng organic pesticides kagaya ng OHN1 or Oriental Health Nutrients 1. Ang sakap nito ay nasa ating paligid, nasa ating kusina lamang ito. So organic gardening ay mahalaga din ang timing, no? Timing. Hindi lahat ng mga tanim ay angkop sa anumang panahon o sa
sa alinmang panahon. Sa kalagayan ng ating panahon, dumadami ang epekto ng sakit at insekto sa isang partikular na panahon. May mga tanim na mabisang pananggalang sa mga insekto sa pag-atake sa ating mga tanim. May mga halaman o pananim na ang halaman na ang alam lang natin ay magandang ornamental plants. Hindi natin alam na marami pala itong benepisyo sa ating pagtatanim ng gulay at magiging daan upang magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Ako ay napasyal sa isang bahay sa isang subdivision sa Davao City. Nakita namin na yung kanilang front lawn ay hindi ornamental plants kundi vegetable garden at maayos ang pagkakalandscape, ma-appreciate mo siya. So libre yung supply na pagkain ng kanyang pamilya sa gulay, malusog pa, maganda pa, kaya nakakatipid siya, no? At kinukwenta niya malaki yung kanyang natitipid sa gulay, sa farm inputs na kanyang ginagamit. Ang organic gardening, sabi ng iba, ay nakakapagod. Maaring totoo po yan kung hindi tayo sanay magtrabaho. Kung ang lagi nating iniisip ay pangmadalian lamang, sadyang nakakapagod talaga. Pero ano nga ba ang malaga, pera o kalusugan? Pero sa organic gardening, pareho. Gaganda na ang ekonomiya natin, tiyak pa ang kagandahan ng ating kalusugan. Mag-i-enjoy po tayo sa organic gardening. Kaya po, samahan po niyo ako ating enjoy ang ating organic gardening. So shout out po sa ating mga subscribers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, at sa mga hindi pa po nakasubscribe na nadaanan nitong aking video, paki-subscribe po, paki-like yung ating video, i-hit yung ating notification bell at mag-leave ng comment. Sa inyo pong paggawa nito, ito po ay inyong suporta sa pagsusulong ko ng rural mission through organic gardening. Kaya po salamat po sa inyong pagmamahal. Sana po patuloy na nandyan kayo na sumusuporta sa akin upang may pagpatuloy po natin ang ating gawain na ito. So thank you for watching my video, at umaasa po ako na nandyan kayo palagi to continue to support me and to engage us in organic gardening. So sana po ay ma-enjoy po natin. Let us raise our own food para sa ganon ay makatipid tayo sa mahal ng mga bilihin natin. Magandang umaga po sa lahat and God bless you all.